Ayon sa musculoskeletal medicine expert na si Dr. Isagani Lial, posibleng magka-injury ang siklista sa mga ganitong sitwasyon. Yung pagbagsak niya, inuna niya yung kanyang glutes o yung kanyang puwet. Sa buong katawan natin, itong glutes, ito yung may pinakamakapal na muscle. So kung yung mauna doon sa road, yung una yung tumama, mas safe po tayo. Mabuti na lamang nakapreno ang siklista bago bumagsak, pero ang kanyang kamay na itukod niya pagbagsak. Pag natukod niya yung kamay niya, may tendency talaga na pwedeng magkaroon ng fracture yung buto niya sa kamay. Paboritong puntahan naman ng mga siklista ang San Mateo, Rizal. Tinawag itong mountain biking capital of the Philippines. Dahil sa palusong at pakurbada nitong bike trail. Pero ang isang kurbada rito, takaw aksidente. Ang ilang siklista na kunang lumalagpas sa kurbada o yung tinatawag na overshoot. Kasi ang likuan dito, ibang klase ito, biglaan. Kailangan yung preno mo maganda, matibay, tsaka maayos. Makikita rin ditong tumilapon ang isang siklista dahil sa bilis ng pagbaba. Kung tumilapon siya, umikot siya sa ere at pabagsak siya na paupo, mas lesser ang chance na magkaroon siya ng severe injury. Pero kung sakaling nauna yung head niya, o nauna sa lupa, naka-helmet naman siya, pwedeng maiwasan yung or ma-minimize lang yung tatawag natin na brain concussion, no? O yung brain hemorrhage. Overshoot din ang nangyari sa rider na ito papalapit sa isang kurbada. Nang hindi nakaliko kaagad. At nagdire-diretsong tumama sa isang puno. Sobrang tulis po ng yung U-turn po. Kaya po, hindi niya po masyado nakabig yung manibela niya na maayos. Unang tumama ang balikat ng siklista sa puno hanggang sa mapaupo ito sa kalsada sa pagtilapon. Kung ganun kalakas ang impact at tumama yung kanyang shoulder, ang pwedeng injury niya doon is clavicular fracture or rotator cuff tear. Ganda yung niya kasi hindi ulo yung kanyang tumama sa puno. Kasi kung sa ulo yung tumama sa puno, mataas ang chance na makadevelop siya ng cerebral concussion. Ang isa namang siklista sa video, mapapansing itinukod niya ang paa sa kalsada at saka biglang prumeno hanggang sa nagdire-diretso sa talahiban at saka natumba. Overshoot yung bike, medyo patagilid yung kanyang bagsak. Parang nauna yung kanyang left shoulder. So sa ganun po, ang posibleng injury po noon is clavicular fracture din. Sa shoulder pa rin po. Ang isa namang ito hindi nakasakay ng bisikleta pero nakakapit rito habang padausdos sa kalsada. May possibility na sa bilis, hindi makontrol niyang kanyang paa. Pwedeng una-una, magkaroon siya ng tinatawag natin na knee injury, ACL, tsaka posterior cruciate ligament or ACL, anterior cruciate ligament tear ng kanyang tuhod. Pangalawa, pwede na siya makadevelop ng tinatawag natin ng fracture ng tibia. Paatras namang sinakyan ng siklista ang bisikleta habang pababa ito sa kurbada. Ang mga ganitong stunt, delikado ayon sa eksperto. Napakalaking chance po na magkaroon ng injuries kasi una-una, hindi na nakita yung sa kanyang harapan, sa head, sa shoulder, sa spine. Maraming pwede kasi hindi niya alam kung paano iwasan. Paalala ng eksperto, dapat i-check ang bisikleta bago humataw sa kalsada. Dapat kumpleto rin sa safety gear. Be sure na yung helmet mo is talagang standard. So, sa elbow, sa knee, dapat kumpleto po sa gears. Magminor sa palusong, paahon, at mga kurbada. So, sa mga road signs, yung mga curve, mga pababa, pataas, so, dapat alam niyo yung mga don'ts and don'ts na dapat yung bantayan. Kung gusto mo nga raw maging fit and healthy, tara, padyak tayo. Pero ingat-ingat sa kalsada para iwas disgrasya.